Alam mo yung pakilamdam na pagkatapos ng isang sermon, parang talagang may tumama sa'yo? Yung parang para sa'yo talaga yung sinasabi? Well, hindi yon tsamba. May sining at proseso sa likod niyan. At yan mismo ang bubusiin natin ngayon. Kung paano ba ang isang ideya, isang divine spark kung tawagin, ay nagiging isang mensaheng may kapangyarihan. Okay, so heto ang magiging journey natin. Titingnan natin ang 5 mahalagang bahagi. Unang-una, ano ba talaga ang art of preaching? Pangalawa, may 4-step blueprint pala para dyan. Pangatlo, ano-anong style ang pwede mong gamitin. Tapos, sobrang importante yung tao mismo sa likod ng pulpit. At panghuli, syempre yung actual delivery. Paano mo ito bibigkasin? Okay, let's start with the basics. Unang-una, ano ba tong tinatalong nating art of preaching? Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Ang technical term para dito ay homiletics. Medyo academic pakinggan, no? Pero sa totoo lang, ang core idea nito ay simple lang. Pakikipag-usap. Galing yan sa Greek words na ang ibig sabihin ay to converse and communicate. Hindi lang siya tungkol sa divine truth, kundi sa human aspect ng pag-deliver ng divine truth na yon. At itong quote na to, ito yung pinaka-summary ng lahat. Dito mo makikita yung partnership, yung tambalan ng dalawa, yung banal na katotohanan, at yung pagkatao nung naghahatid nito. So para mas klaro, isipin natin na may dalawang panig to. Sa isang banda, yung divine aspect. Ang Diyos ang nagbibigay ng revelation. Siya yung source, yung initial spark, yung mensahe mismo. Sa kabilang banda naman, yung human aspect. Tayo, yung tao, ang nagbibigay ng presentation. Kasama dyan yung pag-aayhal, pag-istruktura, at syempre, yung communication. Diyan pumapasok yung homiletics. Tinutulungan tayo ng maging magaling sa presentation side. So, okay, gets na natin yung concept. Pero paano naman yung actual process? Paano mo ba kukunin yung spark na yon at gagawin siyang isang buong outline na pada mo nang i-deliver? Well, merong simple at madaling tandaan na blueprint para dyan. Ito yung tinatawag na the 4 C's. Concept, composition, construction, and communication. Isa-isahin natin yan. Una, concept. Dito nagsisimula lahat sa isang seed thought. Yung parang may bumulong sa yung ideya, isang katotohanan na nararamdaman mong kailangan mong ibahagi. Sunod, composition. Ito yung brainstorming stage. Kunin mo yung ideya na yan, tapos ilista mo lahat na pumapasok sa isip mo na connected doon. Huwag mo munang isipin yung pagkakasunod-sunod, basta ilabas mo lang lahat. Pangatlo, construction. Ngayon, yung mga nagkalat na ideya mula sa brainstorming, aayusin na natin. Gagawa tayo ng isang maayos at logical na flow. Dito na papasok yung outline. At pang-apat, at syempre, mahalaga, communication. Ito na yung mismong pag-deliver. Paano mo ihahatid yung binuo mong mensahe sa paraang tatatak talaga sa kanila? At para mas maintindihan natin lalo na yung construction phase, may isang napakagandang analogy dito. Ang paggawa ng sermon ay parang pagtatayo ng isang bahay. Isipin mo, yung introduction mo, yan yung daanan papunta sa pinto. Yung mga main points mo, yan yung mga kwarto sa loob. Tapos yung mga mas maliliit na detalye, yan yung mga gamit sa bawat kwarto. At ang pinakagusto ko dito, yung mga illustrations o kwento mo. Sila yung mga bintana na nagpapasok ng liwanag. Galing, di ba? Okay, so may blueprint ka na, may plano na. Ang susunod na tanong, anong klaseng bahay ang itatayo mo? Anong style? Kasi marami kang pwedeng pagpilian pero focus muna tayo sa 3 foundational types. Heto sila. Una, yung textual. Dito parang may microscope ka na nakatutok sa isang verse lang. Hihimayin mo talaga yon. Pangalawa, yung expository. Kung yung textual ay microscope, ito naman parang tour guide ka sa isang buong chapter. At pangatlo, yung biographical. Dito, kinukuha mo yung lessons mula sa buhay ng mga characters sa Biblia. Sobrang relatable nito, di ba? Bawat isa, may kanya-kanyang lakas. So, ayan na. May istruktura na tayo, may estilo na. Pero teka, may isang sobrang crucial na sangkap na hindi pa natin napag-uusapan at yan ay yung mismong tao na magsasalita, yung messenger. Kasi sabi nga dito, you will always reproduce after your kind. Ang ibig sabihin yan kung ano ka, yun ang maipapasa mo sa mga nakikinig sa'yo. Kaya naman pala napaka-importante ng karakter ng buhay ng isang preacher. At heto yung ilang mga paalala. Number 1, be yourself. Maging natural ka lang. Number 2, be sincere.
Walang pagkukunwari. Tandaan mo na ang buhay mo ay may epekto sa mga nakikinig. Hindi mo kailangan maging perpekto, pero kailangan mong maging totoo. Huwag kang manggaya ng iba dahil pinili ka para maging ikaw. Okay, bukod sa pagkatao, may 3 vital equipment, kumbaga, na kailangan mo. Una, vision. Ito yung bakit mo, yung malinaw na goal kung bakit ka tumatayo dyan para magsalita. Pangalawa, vocabulary. Siyempre, ang mga salita ang tools mo, 'di ba? The more tools you have, the better pictures you can paint para sa audience mo. At pangatlo, yung boses mo. Ito yung greatest natural asset mo. Kailangang alagaan at pag-aralan kung paano gamitin to ng tama para mabigyan ng diin at buhay yung sinasabi mo. At dahil napag-usapan na natin ang boses, sakto, yan na ang tulay natin sa huling bahagi, from notes to voice. Paano na natin ngayon isasabuhay lahat ng pinaghandaan natin? Paano yung practical delivery? Heto yung ilang simple pero napaka-powerful na tips. Baguhin mo yung bilis at tono ng boses mo para hindi boring. Gumamit ka ng pauses, sobrang effective niyan. Makipag-eye contact ka, tumayo ka ng maayos, kumilos ka ng natural, at please wag kang magkakaroon ng artificial na religious voice. At ang golden rule, forget yourself. Ang focus dapat ay nasa mensahe at sa audience, hindi sa'yo. Hindi to performance, ito ay connection. So kitang-kita natin na ang paggawa ng isang sermon ay isang sining, isang buong proseso. Hindi siya magic. Ito'y isang paglalakbay mula sa isang banal na bulong na binibigyan ng boses ng isang tao para marinig ng mundo. At ngayon, para sa iyo na nakikinig, ang huling tanong ay ito. Saan magsisimula ang paglalakbay mo?